Kahapon lang, nilabas ng World Bank ang kanilang pinakabagong 2025 Be Ready report. At ang malaking balita, nasa ika-53 pwesto raw ang Pilipinas sa 101 na bansa pagdating sa dali ng pagninegosyo. So, ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Yan ang alamin natin. At heto na nga yung tanong ng lahat. Ika-53 sa 101. Good news ba to o, sakto lang? Kasi pag tiningnan mo, parang gitna lang, di ba? Pero, teka lang, may mas malalim na kwento sa likod ng numerong yan. Ika-53, 53rd, as in, smack dab in the middle. Ibig sabihin, hindi tayo kulilat, pero hindi rin tayo top-notcher. Pero bago tayo magbigay ng hatol, kailangan muna nating intindihin kung ano ba itong sinusuka talaga. Okay, so isipin nyo to, ang Be Ready Report, para yung report card ng isang bansa. At itong report card na to, tinitignan niya ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo na nag-iisip, saan kaya maganda mag-invest? So pag mataas ang grado natin, mas maraming maeenganyong magtayo ng negosyo dito. At anong kasunod nun? Simple lang, mas maraming trabaho para sa atin. Okay, ngayon baka may mag-isip sa inyo. Teka, parang bumaba yata tayo. Kasi di ba last year, 16th tayo sa regulatory rank, ngayon 26 na. Well, ang sagot dyan, hindi siya apple-to-apples comparison. Kasi yung 2024 report, pilot test lang yon, 50 bansa lang ang kasali. Ngayon, full-blown report na to, 101 na bansa ang kalaban. So isipin mo, doble yung competition. Ang pagiging nasa gitna sa ganitong karaming bansa, ibang usapan na yan. At dito na tayo papapasok sa mga good news. Kasi meron, at hindi ito basta-basta. Halika, silipin natin kung saan ba tayo talaga nag-shine. Eto, tingnan nyo to. Malinaw na malinaw ang progreso. Tumaas yung scores natin sa dalawang super importanting areas. Pero ang gustong i-highlight dito, yung sa regulatory framework. Oo, ika-26 tayo sa rango. Pero ang score mismo, ibig sabihin yan kasama tayo sa top quarter, top 25% ng mga bansa sa buong mundo pagdating sa ganda at linaw ng mga batas natin sa pagninegosyo. Grabe, di ba? That's a huge win para sa atin. Pero okay, scores are one thing. Ang tanong, ano yung pinaka-solid, pinakaramdam na ebidensya na may umuunlad talaga? Yung patunay na hindi lang ito numero sa papel? Heto na, tiknan nyo yung bilis ng pagrehistro ng negosyo. Dati, para sa isang local na kumpanya, inaabot ng 75 days. Ngayon, 53 days na lang. Imagine 22 araw ang nabawas, halos isang buwan yan. At para sa mga dayuhan, mas grabe pa. Mula 106 days, bumaba sa 77.5 days. Halos 29 na araw ang natapyas. Ito yung konkretong resulta, di ba? Mas mabilis na proseso, mas mabilis magbukas ang negosyo, mas mabilis makapag-hire ng mga tao. At hindi lang dyan. May mga pagpuputi rin daw sa pagkuha ng kuryente, tubig at internet. Pati na rin sa patas ng kompetisyon sa merkado at sa mas madaling access sa mga pautang para sa mga negosyante. Siyempre, para balanse ang usapan, hindi pwedeng puro good news lang. Kailangan din nating aminin at tingnan kung saan pa ba tayo kailangang mag-improve. Kasi dito nakasalalay yung susunod na akyat natin sa ranking. At ito galing mismo sa isang World Bank economist. Sa madaling salita, ang sabi niya, magaling daw tayong gumawa ng batas, maganda sa papel. Pero yung pagpatatupad, yung mismong implementation, doon tayo nagkakaroon ng challenge. Ito yung classic na implementation gap. Maganda yung plano, pero yung execution, kailangan pang i-level up. So, saan ba dapat mag-focus? Ayon sa report, ito yung mga homework natin. Pabilisin palalo yung mga operasyon. Ayusin yung sistema para sa mga naluluging kumpanya, padaliin yung international trade o pag-export at import, i-review yung mga labor regulations, at syempre, yung proseso ng pagkuha ng mga permit para sa location ng negosyo. Okay, so yan yung mga problema. Ang malaking tanong, anong plano? May ginagawa ba tayo tungkol dito? Well, meron. At ito yung game plan ng gobyerno. Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA may malinaw na 3-part strategy. Una, maglalabas sila ng guidebook para sa mga reforma. Pangalawa, yung EBOS o Electronic Business One-Stop Shop, ilalaganap na nila sa buong Pilipinas. At pangatlo, at ito exciting, gagamit na sila ng AI para mas mabilis masolve ang mga reklamo. Ang mahalagang tandaan dito, etong mga reformang to, hindi pa kasama sa datos ng report na hawak natin. Kaya yung epekto nito sa mga susunod na taon pa natin marahil makikita. At hindi sila nagbibiro sa target. Ang goal, makapasok ang Pilipinas sa top 20% pagdating ng 2028.
Isipin mo yun, mula sa gitna, aakyat tayo sa hanay ng mga elite. Ambitious, pero yan ang tinatarget. Okay, so baka iniisip nyo ang daming numero, ang daming report. Anong kinalaman nito sa akin? Dito na natin pag-uusapan kung bakit itong balitang to ay tungkol sa'yo, tungkol sa pamilya mo, at tungkol sa ating lahat. Ganito lang kasimple yan. Pag gumanda ang ranking natin, gumaganda yung report card natin sa mata ng mundo at mas maraming investors ang magsasabi, "Uy, mukhang maganda dyan sa Pilipinas." At pag dumating niyang mga investors na yan at nagtayo sila ng mga pabrika, opisina o negosyo, anong kailangan nila? Mga empleyado. Kaya more investors equals more jobs. At dyan napapasok yung pinaka-importante sa lahat. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino, at mas maraming oportunidad, mas may pag-asa para sa isang mas magandang buhay. Kaya itong usapang ekonomiya na to, sa huli, usapang pamilya at kinabukasan yan. At hindi to drawing lang, may pruweba na. Halimbawa, yung mga investors mula sa Nordic countries tulad ng Denmark, interesado raw sa ating shipbuilding industry. At ayon mismo kay Orta Chief Perez, sa kabila ng mga negative headlines, positibo pa rin daw sila dahil sa tiwala nila sa kakayahan ng mga Pilipino. Nakikita nila yung pagbabago. Pero, eto yung tanong na laging nandyan. Paano yung korupsyon? Hindi ba natatakot ang mga investor dyan? Well, ang perspective ng gobyerno dito ay yung mismong pagkakaroon ng mga sistema para habulin at parusahan ang korupsyon. Yan mismo ay isang magandang senyales. It shows na gumagana ang mga institusyon natin. Para sa isang seryosong investor, ang transparency at accountability, bonus yan, hindi problema. So ano ang bottom line? Hindi na imperpekto. Malayo pa. Pero meron tayong totoong pag-unlad na nasusukat at nakadokumento. At hindi to galing sa kung sino lang. Data to mula sa World Bank. Tandaan nyo lang yung pagbaba ng business registration time mula sa 75 days to 53 days. Yan ang pruweba na may nangyayari. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa mga reformang ginagawa na at sa mga planong parating pa, sa tingin nyo ba, kaya nating maabot yung pangarap na mapabilang sa top 20% by 2028? Ano sa tingin nyo? Yan ang abangan nating lahat.